20% na taxes sa interest. Existing na po yon. Ang bago lang po ngayon, na dapat maintindihan nating lahat, ang bago lang po ngayon, ang tinatax na po, yung mas may kakayahan na magbayad ng taxes. Kasi sa ngayon po ang nangyayari, gawin po natin example. Ako po, ang kaya ko lang isave sa bangko, sabihin natin 10,000. Okay? Si Sir Romy, sabihin natin, marami siyang pera, no? Si Sir Romy kasi nakikita ko eh. Mas maraming pera si Sir Romy eh. Okay? Ngayon, si Sir Bob, marami siyang pera. Ang ginagastos niya ngayon, sweldo pa niya ng year 2020. Yung sweldo niya ng 2021 hanggang hindi pa niya nagagalaw. Savings niya yun. Okay? Si Sir Romy, kaya niyang mag-import ng 10 milyon sa bangko. Sabihin natin gano'n, ako 10,000 lang ang kaya kong isave. Yung 10,000 ko, kikita ako ng more or less, mga 6 na piso sa isang taon. Yung 6 na piso na kinita, interest, itatax ng 20% ng gobyerno yun. Okay? Klaro tayo doon? Ngayon, si Sir Bob, meron siyang 10 million. Kaya niyang i-let go yung 10 million for 5 years na hindi niya gagalawin kasi marami siyang pera eh. Dahil marami siyang pera, yung 10 million niya, kumikita ng 500,000 sa isang taon. Dahil kaya niyang i-impok yung 10 million niya sa loob ng 5 taon mahigit. Sa 5 taon, kikita siya ng 2,500,000. Imagine ha, ako na kinikita ko 6 na piso sa isang taon, itatax ako ng gobyerno. Pero dahil si Sir Bob, meron siyang 10 milyon na kumita ng 2.5 million sa loob ng 5 taon, hindi siya tinatax ng gobyerno. Payag ba tayo sa ganon? Na siya na maraming pera, may kakayahan magbayad ng buwis, hindi sinisingil ng gobyerno. Pero tayo na konti lang kinikita ang interest, tinatax tayo ng gobyerno. Yun yung bagong batas na dapat maintindihan ng lahat. Ang hindi lang po kasi maganda, ang lumalabas sa social media, parang pangit yung batas eh. Kasi savings ang tinatax, maling-mali po yun. Kaya kailangan tulungan po natin ang isa't isa na ipaliwanag, i-disseminate, ipaliwanag po natin ano ba talaga yung intention ng batas. Klaro po ba yung